gusto umayos ang Pilipinas. Diba? Kasi pag hindi umayos to, wala namang iba maapektuhan nun, kundi ako din, kayo din, tayo din. Basta Iyak ang pitrang kabayo dito. Anak ng kagwang antindi ng survey na ginawa ng Okta Research. Talagang one-on-one eh. Pero ang resulta, pambato ni Vice Ganda na magbago daw ng Pilipinas, anak ng kagwang kulilat pa rin. Vice President Inday Sara hindi pa rin natibag. Number 1 pa rin, milya-milya pa rin ang lamang kay Leni Robredo. O wag nyo nang subukan, Vice Ganda. Baka masira ang buhay ninyo. Ito, mga naninira kay Vice President Inday Sara ni si Aling Gloria. Si Aling Gloria ba to? Anak ng kamote, pumaldo. Pumaldo sa posisyon, anak ng kagwang talaga naman. Bongbong! Oh, baki! Napaghalataan po talaga na ang mga paninira po ninyo sa mga Duterte ay state-sponsored. Kayo talaga yung nasa likod nito. Saan ka nakakita? Ano po ito, Yusik yata, tinanggal ni Inday Sara. Naalala mo, ninyo, ito po yung utang ina, naglabas ng subri daw. Mga envelope daw binigay sa kanya ni Inday Sara. Ayan, sa kanyang paninira, nagkaroon ng posisyon. Pumaldo ang hinayupak na senyor. Senyor ka na ta, sinungaling kapatid, no? Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike ho muna. Pa-share din po at pa-subscribe syempre. At pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel natin, pa-subscribe. Alam nyo po, no, itong mga survey kasi na lumalabas, no, consistent naman siya na number 1 ho si Vice President Inday Sara at milya-milya po ang lamang nito. Pero kakaiba po yung survey ng Okta ngayon. Talagang one-on-one yung datingan. So, ibig sabihin, wala nang ibang kandidato na pagpipilian, kundi si Vice President Inday Sara Duterte lamang at si Leni Robredo. Nasabi nga ni Vice Ganda na si Leni daw yung magbago ng Pilipinas, anak ng kamote. Hindi nga mabago-bago yung Naga, Pilipinas pa kaya. Gawin nyo muna yung Naga ng kasing ganda ng Davao City para maniwala ho kami. Pero ito, suntok sa buwan. Mahirap sumugal sa isang kandidato na wala namang napatunayan. Kaysa dito sa kandidato na may napatunayan na. Safe tayo dyan. At marami rin namang kandidato na lumalabas. Gaya ni John Vic Remulla. Gusto niya magiging pangulo ang buang. Mas ambisyoso pa to kay Tambaloslos. Meron namang isa, si Risa Hontiveros. Gusto niya talaga maging pangulo. Ang problema ng tao, ayaw sa kanya. Pati Dilawan, Pinklawan, ay ayaw rin sa kanya. Matindi po yung survey na pag-uusapan natin. Dahil lumalabas, sanib puwersa po ang mga Dilawan, Pinklawan, komunistang grupo, no? Mga Pulawan, lahat ng mga galit sa mga Duterte, nagsanib puwersa. Pero ang lumabas, si Inday Sara pa rin ang gusto ng taong bayan na maging pangulo at kulilat itong pambato ni Vice Ganda. Bago po natin napakinggan yung sinabi ni Vice Ganda na ang magbago daw ng Pilipinas ay si Leni Robredo. Anak ng kamote, hinayupak mo. Sigurado ba kayo? Paano po mabago ang Pilipinas? Si Leni Robredo mismo, nagsabi na siya na hindi daw siya tatakbo sa pagkapangulo. Hinanap ko po yung interview ni Leni Robredo patungkol dyan. Ang tawag yan, Bicol. Bicol yung Bicolano. Bicolano yung interview. Pero maintindihan mo na talagang ayaw daw niya na tumakbo sa pagkapangulo. Pero pinipilit niya nila, kagaya ni Vice Gundu. Pinipilit nila na patakbuhin. Pero kahit patakbuhin nga, talo pa rin. O, pakinggan natin si Leni Lugaw. Gawlo. Ito. Ayaw mag-play
2027 pa sana, haros natin na ining 2028 finish lines mong pag-iisip. Ano po, ang Mayor Lenny, bukas daw talaga sa ideya, as in sa pangapudan, sa lado nasyonal, na magpartisipar kagiraray sa presidential election. Okay, bago natin pagsalitain si Lene Robredo, para sa mga hindi nakakaintindi, i-translate na po natin sa Tagalog. Hindi ba daw talaga mag-participate itong si Lene Robredo sa 2028 presidential election? Tama ba sa mga Bicolano? Anak ng kagwang yung announcer eh. Akala ko si Turi, kamukha. Turi ng Bicol, ikaw ba yan? Ito yung sagot ni Lene Robredo. Dana Ed, Okay. sigurado na ako sa sarili ko na Dana ako ma-national. Sa hiling ko, data matatapos gabos. Sa hiling ko, considerably matatapos, ma-achieve naman si mga big setting sites na. Pero beyond that, kadakot pang nitipuhod. Pag 2028 lang ito, ako sa hiling ko ang 3 years, halikuton. Halikuton siyang para mag-ibugabos. In fact, very frustrating sa ko at sa Grace na kadakol ang gusto kong gibuko na di ko mamadali. Dahil kaipuhan kong i-navigate si bureaucracy. So, dahil kadakol din ang mayo sa sakuyang control, ako most probably masik pa ako ng second term. Sa kuya, aware man ako na may mga gustong magdalagan pa ako. Pero kuya, mas ako si kaipuhan ni Moon Cornaga. Bako man akong solo na may kumbaga may kapas na mag-lead. In fact, pag-iisip ko sisipan ako para pag-ibol ko lang kato dahil vice president ako. Pero ganun mo yan, harayo na sa horizon ko. Harayo na sa horizon ko na mabalik pa ako sa national. Ay, iyak dito si Vice Ganda. Malayo daw sa isip ni Lene Robredo na babalik pa siya sa nasyonal at ang iniisip niya ngayon ay gusto niya kumandidato muli sa pangalawang termino sa pagka-mayor diyan sa Naga City. Dahil marami pa daw siyang iniisip na gustong gawin sa kanyang syudad. Tama yan, Linilugaw. Masasaktan ka lang, matatalo ka rin naman eh. Ayan na, paano na yan, Vice Ganda? Ayaw eh. Pero sabi ni Vice Ganda marami daw mga kandidato na paayaw-ayaw. Kasi ganun din naman yung history kasi ni Lene Robredo, 'di ba, noong 2022 presidential election. Nag-announce talaga si Lene Robredo in public na hindi siya tatakbo sa pagka-pangulo. Pero ang resulta, tumakbo din ang hunghang, no? Siyempre may pondo rin yan yung political party. So ito ngayon bago, sabi hindi tatakbo. Pero sabi ni Vice Ganda, hindi Talagang meron daw mga politiko na paayaw-ayaw pero tatakbo naman. Pero si Tatay Digong kasi ayaw talaga yon, no? At ng taong bayan ang sumisigaw na tumakbo ka, Tatay Digong. Ang daming sumisigaw doon. Kaya nanalo. Si Lene Robredo ang sumisigaw, mga komunista. Ayan. Mga dilawan, pinklawan lang. Walang organic na mga tao. Kaya natalo siya noong 2022. Malakas kasi din ang Duterte. Nahatak pa yung bangag. Pero ito, dagdag ni Lene Robredo dyan. Dagdagan lang natin yung mga sinasabi ni Lene Robredo. Dahil, ayan, sabi ni Lene Robredo, matagal na akong nagdesisyon. Kayo lang naman ang may ayaw sa desisyon ko. Dito na ako magre-retire sa Naga. Sa grupo namin, si Risa ilang beses na nagsabi na okay siya. Si Bam, saka si Kiko, pwede naman. Although, nagsabi na sila na ayaw nila.
Sa tingin ko si Vico, si Vico, anak ng kagwang. Vico Soto? Tangina, anong gagawin niya sa Pilipinas? Si Vico would make a good president. Good president? Inumin hayop. Mana lang yan kay Tuta Soto. Ang issue lang talaga ay edad. Ang isa sa pang nakikita ko na mayor na would make a good president, si Joy Belmonte daw. Maraming pwede. O sa grupo nila. Pero kung mayor lang ang pag-uusapan, putangin na, bagsak kayo kay Basti Duterte. Vico Basti, one-on-one, iyak si Vico dito. Vico Belmonte, lalo nang iyak. So maliwanag, medyo magulo yung grupo nila. So wala talaga silang napipisil na pambato. Si Lene Robredo, sana, kaso nga lang, ayaw nga niya. Siya lang naman yung medyo dumidikit kay Inday Sara, pero kulilat pa rin. Kaya ito, ang sabi ni Vice Ganda, ayan na, si Pitrang Caballo. Ang gusto daw niya, na maging Pangulo, si Lene Robredo. Kasi si Lene Robredo daw ang magbago ng Pilipinas, si awards na gano'n. Lo kabay, si Pitrang Caballo. Ito, pakinggan natin yung interview niya kagahapon. Una ngang interview dito, siya daw maging Pangulo eh. Anak ng kamuti. Uy. Sabi, umayos ang Pilipinas. Di ba? Kasi pag hindi umayos to, wala namang iba pa-apektuhan mo nun. Kundi ako din, kayo din, tayo din. Basta umayos. Ipag-desyo sa mga Pilipinas politician. sa buong. Ipag-desyo ng politician sa show. Kaya wala pa ng problema. Pinag-desyo na is kung nanin Paano? Di ba ako pinapansin mga politiko? Mas busy sila sa pagkamalan sa... Pero Vice, papasama ka na naman sa mga survey. Papasama ka na naman sa mga survey. Ako rin, nakapagod lang sila. Pero Vice, may nakikita bang potential leader natin sa 2028? But I'm still looking for Lenny. Kasi sabi na siya na hindi siya tatakbo. Well, let's see, marami naman yung sabi na, diba, kung sila lang, hindi na sila tatakbo. Pero dahil sa clamor, at sa gusto nila mga pag-isipin. Kasi, ang desisyon ng pagtakbo, pag hindi ka pagpakulo, hindi naman desisyon pa. Diba, kaya maraming tao naiiba yung desisyon nila. Kasi nare-realize nila na this is not just about this is not just about Ikaw pwede bang magbago din yung decision? ay, hindi. Final na. For no, mga known politician din nagsasabi. Okay, maliwanag po. Nasabi ni Vice Pitrang Caballo na hikayatin pa rin nila si Lene Robredo. Natatakbo. Dahil si Lene Robredo daw ang magbago ng Pilipinas. Tang-inamin mo, Vice Ganda. Ito yung pinakasamari, pinakabuod ng sinasabi niya. Basahin natin yan. Tama ba? Well, I'm still rooting for Lene. Well, let's see. Marami namang nagsabing di ba? Kung sila lang, hindi na sila tatakbo. Pero dahil sa clamor, at kagustuhan na makapagsilbi. Kasi ang desisyon ng pagtakbo, ng pagiging Pangulo, hindi naman yan desisyon para sa sarili mo eh. 'Di ba? Kaya maraming taong naiiba yung naging desisyon nila. Kasi nare-realize nila na this is not just about me, 'di ba? Yan ang pinakabuod na sinasabi ni Vice Ganda. Ang problema nga diyan, Vice, ay kahit patakbuhin mo si Lene Robredo, matalo pa rin yan. Wala rin naman talagang solid votes si Lene Robredo. Sa akin lang kahit yung mga dilawan, hati din sila, pinklawan, hati din sila eh. At sa Bicol, di naman ganun kasulid yung Bicol kay Robredo. Siyempre, matatalino na rin ang mga tao ngayon. Tinitingnan rin kung kaya ba talaga maging presidente. So ngayon, sabi ni Lene, marami pa siyang gagawin sa Naga, At hindi siya tatakbo. So labo-labo sila. Tingnan mo guys, Vice Ganda, ito matinding survey to ng Okta. Talagang nag-special survey pa ang Okta. Ang purpose nito,
para makita nila kung kakayanin ba ni Leni Robredo si Vice President Inday Sara Duterte. One-on-one. Ito ay kasagsagan na ng paninira. Pero ang resulta, Vice Ganda, iyak ka dito, Vice. Wala eh. Duterte pa rin talaga. Pakinggan natin. Si Vice President Sara Duterte ang pipiliing presidential candidate ng mas marami kung sila lang ang magtatapatan ni dating Vice President Leni Robredo ayon sa survey ng Okta Research. Ilan ang lamang at ilan pa ang hindi desidido? Nakatutok si Ian Cruz. Sige nga. Sa resulta ng Presidential Preference Survey ng Okta Research noong nakaraang linggo, kung maraming pagpipili ang kandidato, nanguna si Vice President Sara Duterte na lamang ng 12% sa pumapangalawa na si Naga City Mayor Leni Robredo. Pero paano kung ang dalawang nangunguna lang ang magtatapatan? Ang resulta, una pa rin si Duterte na pinili ng 46% ng mga sinurvey, 35% naman ang pumili kay Robredo. 19% naman ang hindi pa desidido. Ang survey, ginawa noong March 19 hanggang 25 pagkatapos magdeklarang tatakbong presidente si Duterte at bago naghayag si Robredo na hindi siya tatakbo sa anumang national position sa 2028. Turning point para sa Okta sa pagsipa ng rating ni Robredo ang pagbisita sa Naga City ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina, hiningan ng reaksyon ng Malacanang kung may napipisil bang kandidato ang Pangulo ngayong halos mahigit isang taon na lang bago ang paghahain ng kandidatura sa pagkapangulo. Sa ngayon, sa paningin po ng Pangulo, napakaaga pa pong pag-usapan kung sinong tatakbo sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Hindi po focus ng Pangulo ang politika sa ngayon. Trabaho po muna. Queen of fake news. Paano kayo? Wala kayong kandidato, mga hinayupa kayo kasi yung kandidato ninyo, putang ina, talunan lahat yan. So matindi po ito pinapalabas ng Okta, tumataas daw si Leni Robredo. Dahil binisita ni Bangag. So yung survey nito ng Okta, kung ating paniniwalaan, ito ay sanib puwersa. Resulta ito ng sanib puwersa ng mga Dilawan, Pinklawan, Bobonista, Talyanista, ni Bangag, pati mga komunista. Nagsanib puwersa na sila. No? Kumbaga yung mga anti-Duterte talaga na solid, napunta na kay Leni Robredo lahat. Kasama yung mga animal ng mga Talyanista. Pero bakit ang resulta 35% lang ang nakuha ni Leni Robredo? Kay Inday Sara 46%. Di ba ho sana, dumikit man sana. Mga 40, ganyan. So ito ang patunay na si Vice President Inday Sara Duterte hindi pa rin natitinag. Hindi pa rin natibag. Kasi bakit ganito? Di ba? Itong Okta, bayarang ano naman to, survey, at saka yung kredibilidad nito bagsak din eh. Di ba? Naalala po ninyo, yung 2022, puro mali-mali yung mga survey niya eh. Yung resulta lumabas sa election 2022, iba eh sa kanilang mga survey. Pero ito, uuyunan natin sila. Mantakin nyo, nagsama-sama na kayong mga impacto, nagsama-sama na kayong mga damonyo, pero Inday Sara pa rin ang lumabas sa survey. Again walang binayad ang mga Duterte dito sa Okta. Alam natin tong Okta, putang ina, bayad to ni Bangag eh. So dito po natin nakikita na yung mga Duterte talagang sulit pa rin ang mga supporters na dagdagan pa. Yung 32 million Inday Sara pagdating sa 2028 presidential election, baka magiging 42 million pa yan. Kasi yung mga, alam mo yung sympathy votes, makukuha yan Inday Sara, yung iba dyan eh. Tayo may solid, organic na tayo, hindi na mababago yung isip natin at ibang mga tao. Lalo na ngayon, pinagtulungan si Inday Sara, sirain dyan sa Kongreso, sa Committee on Justice, impeachment, pero nagbumirang nga. Dalawang survey na ito lumabas Yung unang survey nilabas ng Okta, maraming kasama, si Inday Sara pa rin lumalabas. Pero ito, one-on-one sila ni Inday Sara at saka Leni Robredo,
bagsak si Leni. Na knockout, no? Yan ang patunay na yung mga paninira, mga propaganda sa mga Duterte ay hindi umubra. So, ang sabi ni Leni Robredo, meron namang Risa Hontivirus. Ang problema nga rin dito sa mga pinklawan, gaya ni Vice Ganda, ayaw kay Risa Hontivirus. Pero si Risa Hontivirus, gustong-gusto niya talaga. Anak na kagyan. Pakinggan natin si Risa Hontivirus, anak ng kamote. Of course, nire-respeto ko yung desisyong sinabi ni Mayor Lenny. And dun sa pagbanggit niya sa akin at sa iba pang mga kasama. Okay, go. On my part, matagal ko nang sinabi paulit-ulit sa tanong na ito na bukas ako at willing ako. And sa ngayon ay naghahanda at seryosong pinag-iisipan yung posibilidad na iyon. Mas, buplax. Handa na daw si Beros. Anak ng kagwang Beros, manguyot ka na lang. Ganda yung love team ninyo, ha. Ba't mo nasikmura si Llamas? Tangina, daming tartar yun. Ito, handa daw siya, no? So, ito na lang, Vice Ganda. Ang problema nga, pati yung mga dilawan, pinklawan, ayaw man kay Risa Hontiveros, eh. Ano lang naman yung rating na kuha niya? 0.07? So, pag tinignan natin, kasi tayo, hindi naman na tayo, kumbaga, hindi na magulo yung isip natin, eh. Ang pambato natin, si Inday Sara, wala nang iba. Pero itong mga animal, dilawan, pinklawan, bubunis ng tanganista ni Bangag, gulong-gulo ang buhay nila. Kahit saan nagpwersa sila, Inday Sara pa rin nananalo. Putangin na, takot na kayo sa 2028. Kaya ito isa naman, nangarap maging presidente. Kaso ayaw ng grupo nila. So, mabubukya kayo nito, no? Baka siguro ang huli nilang ilaban dito, alam mo, nakikita ko kung sino, si Bam Aquino. Pero hindi pa rin kakayanin ni Bam Aquino si Inday Sara. Kasi sira man ang mga Aquino. Dilawan, pinklawan, wala na kayong panama dyan. Tapos na yung era ninyo. So yung titingnan natin ngayon, ito sa mga dilawan, pinklawan, wala na sila. So, kumbaga, bagsak na. Merong round 2 tayo. Itong Bangag admin. Siyempre maghahanap yan sila ng pambato kung hindi si Leni Robredo tatakbo. Kasi gusto ni BBM, sanib persa sila, eh. Pero ang resulta nga, Inday Sara pa rin panalo. Matatalo rin kasi si Leni Robredo, eh, pag makipagsanib persa sa akin. Excuse me po. Naamoy ko yung yung tartar ni ng siyuta ni yung T-virus. Llamas. Okay. So gusto kasi ni Bangag magsanib pwersa sila. Kaso ang resulta nga, hindi man kakayanin si Inday Sara. Kasi sira man ang Marcos admin. Pero meron din pambato, siyempre si Bongbong Marcos. May meron ding isang tao na ambisyoso. Gusto talaga niya maging Pangulo. Putang ina, ngayon nga, umasang Pangulo ang hinayupak, eh. Tingnan mo, pakinggan natin itong isa. Ito, kala mo naman, my guts. Ito, pakinggan natin siya. Being president is everyone's dream, but I don't know if the people are ready for me, or if I know I'm ready for the job, but I don't know. If you do decide to run, we better media train you. I told you I'm not the best person. Pero so Tawa na ng mga animal. they still Secretary, takbo kayo. Secretary. Yes. Secretary, takbo kayo for president. Tapos tatakbo rin ako. Tapos magharap tayo sa presidential debate. Sige, gusto ko yun, ha.
Gusto ko Kaya yun. maganda yan, ha? Oh, heckler's Pagbukas, ano yun? may tawa. Heckler's dream. Heckler's dream yun. Tapos patakbuhin din natin si Kwa, patakbuhin din natin si Harry Roque. Ayun, Tatlo isa pa tayo yun. magdebate ron. Oo. Talk about the political circus. Yan. Oh, nakakatawa yun, Ina ha? nyo. Hindi ka naman natutuwa. Tipid talaga tumawa to, no? Tipid talaga. Nakakatawa yun eh. I don't get it. Mga sira ulo, nag-usap. Facepalm ka na ngayon, eh. Oh. Facepalm ka na eh. O, sir, teka. So, ready na ba? So national is off the table for you No, right it's now. on the table, but it's not. I'm not entertaining it much. I'm not thinking about it much. I'm doing my job. Anyone- I guess Kim Kapita, I really missed it. So Anyone come to you guys yet for no, team no, ups, alliances? none. No? You're not Or talking to endorsements? anyone? None. Endorsements? Wala ba? None. And everyone's keeping their cards close to their Yeah. chest. Putang ina, no, ang lakas ng amats ninyo, no? Yung pagkapangulo, tinatawanan lang ninyo mga hinayupa kayo, no? Alam mo, John Vic, pag ikaw, mangangarap ka maging pangulo, putang ina, ibaon mo na lang yan sa limot, itaga mo na lang yan sa bato. Malabo eh. Ano ba yung rating mo? 0.03. O, handa na daw siya. Ready daw siya sa ganyang posisyon maging pangulo. Ang tanong daw kung ang Pilipino handa ba sa kanya. Parang si Ontiveros lang. Tangina, classmate lang kayo. Ontiveros, 0.07. John Vic, 0.03. Tapos nandun si meron pa isang pambato, si Vince Dazons, 0.01. Meron pa isa si Torre, 0%. Pang inumin talaga naman. Malabo, wag nyo nang subukan na tumakbo sa pagkapangulo. Again kahit sino po ang endorso ni Bongbong Marcos. Leno Robredo man, John Vic Remulla man, or kung sino bang Poncio Pilato, talo eh. Talo pa rin. Hindi pa rin uubra sa mga Duterte. Bakit? Yung gobyernong Marcos, yung endorsement power nila, bagsak. Si BBM, walang touch sa masa. Hindi siya, alam mo, parang, pag Duterte ba, rockstar datingan, sigawan, di ba? Kay Bubuim, pag may tao kumaway sa hangin, no? Walang endorsement power, zero as in. Isa lang ang ibig sabihin, wala talagang supporter si Bongbong Marcos. Hindi siya makahikayat na iboto nyo si John Vic, iboto nyo si Leni Robredo, iboto nyo si Reza Hontiveros. Bakit ho? Anak ng kagwang, ang tanga mo naman, no? Kung ikaw maniwala at makinig dito sa Pangulong budol-budol, sa Pangulong pinapahirapan ang taong bayan, sa Pangulong kurakot, trilyon-trilyon, flood control hindi may paliwanag, GAA puro blanco, until now PhilHealth funds nasan, yung pinagbintahan ng ginto nasan, hindi na mahagilap. Maharlika investment scam na ng tuluyan animal, bilyon-bilyon din ang pondo. Nasaan ang mga yon? At yung ekonomiya natin, bagsak to the max, lagapak. Lahat na lang nangyari kay Bangag eh. Di ba? Pinakamahinang piso, umabot ng 61. Anak, di ba 61 na umabot? Diyos ko, anong merong Pilipinas ngayon? Yung langis, umabot ng 150 to 160 per litro. Anak ng kamote. Oh. Bigas, 70 pesos. Sibuyas, 800 pesos. Bagsak ang ekonomiya. Walang direct foreign investors. Nahirapan ang taong bayan. Maraming namatay sa baha, sa flood control issue na until now, wala pa rin pong naparusahan. Ikaw nga, sige. Pilipino, mag-isip ka. Bubuto ka ba sa iniendorso ni Bongbong Marcos? Ang tanga mo kung ganun. Walang bubuto dyan. Kaya nga yung mga kandidato ng Palacio de Polvoron, puro 0.03, 0.01 ang rating. Kasi bagsak sila. Kaya ang tanging paraan nila, magsanib, pwersa. Ang resulta nga, ang gusto nilang kandidato, si Leni Robredo, ayaw ni Leni Robredo.
Kasi mapahiya pa rin siya kay Vice President Inday Sara Duterte. Alam mo yung kredibilidad ni Bongbong Marcos, zero. Kagaya yung mga pautot niya na naresto daw si Saldico. Hirap na hirap si Chucky Claire, ang magsinungaling sa mga media. Hindi daw na-aresto, hindi daw sinabi na-aresto, sinabi daw nahuli. Ang putragis na yan. Lalo na ho ngayon, uwing luhaan ang team ni Bangag. Galing ng Prague, Czech Republic. Dagdag kasiraan na naman dito kay Bangag. Gumastos ang taong bayan. Ang sabi nga ni Bangag, bring Saldi home. Di lalong walang maniniwala dito kay Bongbong Marcos. Lalong mababaw ng kandidato ninyo kagaya ni John Vic Remulla. Ito, sabi kasi ni John Vic, talagang makakauwi na si Saldico as soon as possible. Putragis na to. Paano po ito? Nanindigan ng palasyo na hindi raw nagkamali si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-anunsyong nahuli ang pugante at dating kongresistang si Zaldico. Sa gitna po ng walang kasiguruhan kung nasa Czech Republic pa ang dating kongresista. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo sa social media noong April 16 na nahuli na sa Czech Republic si Zaldico. Pero sa pagpunta roon ng mga opisyal ng Department of Justice, wala pa palang kasiguruhang naroon ang dating kongresista. Kaya ang tanong, na fake news ba ang Pangulo? Sagot ng palasyo, totoo na nahuli si Ko noong April 16. Bawat kilos ni Zaldico at nalaman ng gobyerno, mas maganda kung paalam sa inyo kesa sa iba niyo malaman. Sabi pa ng palasyo, mulat sa poll, hindi ginamit ng Pangulo ang salitang naaresto. Tama raw si PBBM sa paggamit ng salitang nahuli. Pag sinabi natin nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. Tangina, harap na harap magsinungaling. Pwede nating sabihin na napahinto, na na-stop, na-prevent sa pagkilos. Pero binatikos yan ni Congressman Pulong Duterte. Giit niya sa kanyang Facebook post, kapag pala nahuli, hindi na aresto. Baka raw next time, kapag nakulong, nagpapahinga lang sa loob. Dagdag pa ni Pulong, ang galing ng dictionary ng administrasyon at mga tao pa ang mag-a-adjust sa kanilang creative writing. Matatandaan na ginamit ang salitang arrested sa press release ng Presidential Communications Office. Pero binago yan nitong nakaraang linggo nang magsalita ang Department of Justice na hindi na-aresto si Ko. Paliwanag ng palasyo. Iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Kung may pagkakaiba ba na termino lihiya na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, so igagalang po natin yung nais nila. Wala pang malinaw na impormasyon kung nasa kustodiya pa ng Czech Republic si Ko. Pero ang sigurado, ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, what we are sure of is that his world is getting smaller. Right. I mean, and sooner or later, we're really gonna get it. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Potay sabi ni John Vic, as soon as possible, madadala na daw si Saldico sa Pilipinas. Alam mo, kayong mga media, huwag po kayong pumayag na gawin kayong tanga ni Claire Castro. Nahuli nga, sinabi nila, tapos sasabihin nila na hindi nila sinabing arrested. Utangina, binura pa ninyo yung mga post ninyo sa website ninyo, PCO. Alam mo, ito yung malungkot sa bayarang mga media Ba't hindi nyo kinuntest si Claire Castro? Ba't hinayaan nyo lang siya magsalita ng ganyan? Niluluko tayo Ginagawang tanga ang mga Pilipino. Kayo rin ginawa kayong tanga, nagpakatanga rin naman kayo. Saan ba kumuha ng diksyonary ito? Nahuli, arrested, pareho lang yan. Ang nahuli kasi, ginagamit natin yan sa salita kapag may kaso yung isang tao. So equivalent yan sa isang arrested. Kaya nga sinabi nahuli mo dahil may kaso.
Iba yung nahuli doon sa pedestrian lane na na-stop. Hoy, huli ka, jaywalking, stop ka muna dyan. Putang na yun yata yung nasa isip niya eh. Ni Claire Castro. Dito pa lang. Masisira yung kandidato nyo, kagaya si John Vic. Sabi ni John Vic, talagang handa na daw siya sa pagkapangulo eh. Eh, sino boboto sa'yo? Eh, yung amo mo, bagsak ang kredibilidad. Fake news king. Si Claire Castro, fake news queen. So ngayon, manghuli kayo sa mga didi, sasabihin mga fake news, wala po kayong karapatan magsabi ng ganyan. Dahil kayo yung mga fake news. Eh lalo na ngayong nabaon kayo na fake news kayo, bakit? O ito, isang, di ba nagpadala sila doon sa Prague, Czech Republic. Puta, paano po ito? Gumastos po ang taong bayan ng milyon-milyon diyan sa Department of Justice. Maraming dala, pero uhuwing luhaan at inamin din nila na hindi madadala nila si Saldico dahil si Saldico wala na po sa Czech Republic. Tangina, wala na. Libre na si Saldico, walang kaso. O ito, pakinggan natin tong mga hunghang na ito. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Saldico is no longer in their custody. Dali! From the moment we received information on his whereabouts, the Philippine government moved as quickly as we could. We coordinated with international authorities and the President dispatched this mission to Prague. But we are working across sovereign borders. Every country has its own laws, processes, and timelines. And we cannot compel a foreign government to act outside its legal framework. What we can do is work within those frameworks as aggressively as the law allows. The exact information, he is no longer within the territory of the Czech Republic. So he's free. Can you say he's free? He is not within the Czech Republic. So he is free. He is not detained. He is not detained, so he is free. Ang inumin mo, budat ang mata. He is not in Czech Republic. Tinatanong ka kung he is free. Hindi mo masagot. Sinasabi nyo nga na hindi siya arrested. Wala na sa kustodiya ng Czech Republic. Tinatanong ka kung he is free. Hindi mo masagot. Tanginumin nyo, sarap nyo pag unggoy-unggoyin eh. Yes? Yes, he is free. He's free na. We asked for that. We asked for that reason. They reiterated that he is no longer within the territory of the Czech Republic. When did So, iyak na. We also asked that when they did release, they said they can no longer furnish additional information. Sir, but the last verified information that you got na Zalico was still in Czech Republic was when? The last information, before I left, pagdating ko rito, alam ko narito pa rin siya. So that was Wala. Friday, yes. Sir, ano yung mga informed Wala kang ebidensya eh. development? Disappointed ba siya or anong orders po niya? Yes, he has been informed. As to the exact reaction of the president, I'm not privy. But definitely, a comprehensive report will be made to the president. Ang reaction ni Bebe, maglalasing, magiging bangag. Ganun kasi yung mga bangag, pag disappointed ka, talagang magwala ka eh. Wala na. Bagsak na yung kredibilidad ni bangag. Wala nang maniniwala sa presidenteng budol-budol. Sinabi ninyo, hawak ng Czech Republic, arestado si Saldico, pero ang resulta wala. So dito pa lang, no, ang mga botante hindi na ho talaga maniniwala sa mga iniendorso ni Bongbong Marcos. Bakit? Anak ng kamote, mga budol-budol kayo. So ang Pilipino, Duterte pa rin.
Kahit anong paninira kay Inday Sara, kagaya itong hinayupak, pumaldo sa posisyon tong animal na to. Kilala nyo yan? Yan po yung naninira kay Vice President Inday Sara na di umano'y namimigay si Inday Sara ng pera. Itong hinayupak na ito, ayan, na-appoint pumaldo sa posisyon. Oh. Ito po si Gloria Mercado. The oathing ceremony was led by the attorney Maria Merceditas and Gutierrez. Puta, dilawan, no? Sama-sama. Oh. For the following officials, Commission of Senior Citizen formally took their oath yesterday. The appointment of the new commissioner is expected to further strengthen collaboration in advancing policies, programs, and services in line with the mandate of NCEC, National Commission for Senior Citizen, for the welfare of millions of Filipino senior citizens nationwide. We also warmly welcome Commissioner Gloria G. Mercado as Commissioner of Cluster 4 covering Region 6 and Region 7. We are honored to have her assigned to our cluster and look forward to her leadership guidance. Tangina, pumaldo sa posisyon. Naninira kay Vice President Inday Sara, naging commissioner. So ito ay premyo ni Bangag sa mga ginagamit niyang mga tao para manira sa mga Duterte. Di natin yan tawag dyan, hindi po pwedeng itanggiho ito ng mga supporter ni Bangag. Dahil lahat ng mga ginagamit nila nagkakaroon ng posisyon. Tore, ayan, isa na yun si Tore. Biglang nagpinpitsip ang animal, ngayon nagiging MMDA naman. So ito, posisyon, kapalit at pera. Ikaw nang senior ka man, sinungaling kang hinayupa ka. Pero pag naging presidente si Inday Sara yung posisyon mo, tatanggalin yan sa'yo at paniguradong makasuhan ka pa sa paninira mo, kulong ka pang hinayupa ka, magmulta ka pa. Ayan, yung galawang Lisa Marcos at Bongbong Marcos. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas, Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa
vlog mo may pag-asa.